Okay, good morning everybody. So, ang topic natin ngayon is about derivative of trigonometric functions. Now, kapag trigonometric functions, ang pag-uusapan, ito yung mga basic derivative ng mga basic trigonometric functions. So, for example, ito, kailangan nating memorize ng mga to, no? Although na-derive naman na itong mga to, may mga derivations naman, pero para mas mabilis, so kailangan na lang natin memorize yung mga derivative ng mga basic trigonometric functions, no? Ang derivative ng sine is cosine, no? Sin u, co-derivative ng sin u is equal to cosine ng u du. Ang derivative naman ng cosine u is negative sin u du. Derivative ng tangent is equal to secant square u du. Derivative ng cotangent, negative cosecant square u du. Derivative ng secant u is secant u tangent u du. And the derivative of cosecant u is equal to negative cosecant u cotangent u du. So kung mapapansin natin, lahat ng mayroong cosine, ano pa ba, cotangent, cosecant, okay, ang derivative nila ay mayroong negative. Okay, may pattern naman, no? Okay, so let us have an example. Example 1. Okay, so find the derivative of y equals 3 tan x less 2 secant x. So dy is equal to 3. So balikan natin kung ano ba ang derivative ulit ng tangent. Ang derivative ng tangent ay secant square u. So secant square x less 2. Ano ang derivative naman ng secant ay secant u tangent u du. So magiging secant x multiplied by tan x, okay, and then dx. Yan. Okay, so yung dy natin, pwede naman nating paano bang gawin natin dito? Factor out, pwede rin, no? Okay? So pwede naman nating factor out yung secant x, no? Factor out natin yung secant x dito. So ito ay magiging 3 secant x less 2 tan x dx. So yung dy over dx natin is equal to secant x 3 secant x less 2 tan x. So yan yung ating derivative for 3 tan x less 2 secant x. So number 2, find the first derivative for function of x equals cosine x. So pwede nating i-apply yung chain rule dito, no? We let u is equal to 5x, diba? Okay? And ang du natin is equal to 5 dx. So kung babalikan natin ang derivative ng cosine x, so palitan natin yon, f of x, dapat pala maging u na to, no? Is equal to cosine ng u. Okay? So ang f prime ng u is equal to negative sine ng u du. Okay? So palitan na natin ngayon ito ng f of x, magiging negative sine ng ang u natin ay 5x, and then ang du natin ay 5 dx. So 5 dx. Okay? So yung derivative is equal to, pwede nating ilapalabasin na to, no? 5 negative 5 sine ng 5x. So bakit may dx pa pala dyan? Dapat wala ng dx dito pala, no? Kasi prime naman na yung ginagamit natin. Yan. Okay. So prime naman na pala yung ginamit natin dito. Tanggalin na natin ang du. Ang dx, tanggalin na rin natin to.
Okay. Then, palitan natin ito ng u prime. Ayan. And then, ito magiging itong ano natin dito magiging u prime to, no? Ayan. U prime. Okay? Ayan. Next, find the derivative of y equals sine square x. Okay, so pwede rin nating apply yung ano dito, chain rule. Okay, or before that, pwede naman nating i-write ito as sine, ano to, sine of x square, no? Yan, so pwede na nating i-apply yung chain rule. We let u is equal to sine of x. So, du is equal to cosine x dx. So, y, magiging, palitan natin ito ng u, and then magiging square to. So, dy is equal to 2u du. Okay? Yan. So, the next, ang dy natin, palitan natin yung u tsaka yung du dito, magiging twice ng ang u natin ay sin x, tapos ang du natin ay cosine x dx. So dy over dx magiging 2 sin x cosine x. Ayan. Okay? So, next problem. So, halimbawa, hanapin natin yung derivative ng f of x equals x square sin x. Kung mapapansin natin, this is a, ano na to ulit? Product, no? Okay, so, tawagin na lang natin ito na u, and then ito naman ay si b. So, kung babalikan natin yung derivative ng product or ang derivative ng u, b, is equal to bu prime plus u b prime. Okay? So, f prime of x is equal to since prime ang ginamit, f prime ang ginamit natin, wala lang lalabas na ano dyan, dapat dx, no? So, b, ano ba ang b natin? Sin x. And then, ang u prime natin, ito ang u natin, kunin natin yung derivative ng x square, magiging 2x plus u, x square yung ating u, and then b prime, ang b prime natin is cosine x. Ayan, so magiging 2x sin x plus x square and then cosine x. So ayan, pwede na yan. Pwede naman natin i-factor out yung ano dito, yung x, no? Pero sige, okay na yan, pwede na yan, no? Okay, maliban lang kung magbibigay yung problem ng choices. Okay, ayan. And then kung ang gusto ng problem ay naka-factor out to, and then kailangan mo ni-factor out pag ganun. Okay? Next, we have number 4. Halimbawa, hanapin natin ang derivative ng y equals cosecant ng 3x square plus 1. Okay, so applying chain rule, pwede nating palitan ito ng u. Magagawin nating u yan. So we let u is equal to 3x square plus 1. So u prime is equal to 6x. Okay, now balikan natin kung anong derivative ng cosecant. Okay, kasi magiging ganito na yan. Y is equal to cosecant ng u. Ano ulit yung derivative ng cosecant? Balikan natin yung derivative ng cosecant. Saan na yun? Ito. Cosecant. Negative cosecant u cotangent u du. Okay? So, magiging ang y prime mo ay negative cosecant u, baliktad. Cosecant u multiplied by cotangent u, and then we have u prime dito. Okay? Yan. Sige. So, y prime equals negative
cosecant ng u. Ang u natin ay 3x square plus 1 multiplied by cotangent ng 3x square plus 1, and then ang u prime natin ay 6x. Okay, so yung magiging final answer natin dyan, magiging y prime equals negative 6x cosecant ng 3x square plus 1 multiplied by cotangent ng 3x square plus 1. So yan yung ating derivative. Next problem, find dy over dx if y equals tangent square ng tangent raised to 4 ng 5 of x. Okay, ang gawin na lang natin ganito. Ano kaya? We let ito, gawin nating b ito, and then yung buong yan magiging u. Okay? Kung babalikan natin, yung u natin, ang y natin is equal to magiging u. Palitan nyo natin. Control Z. Or, ganito na lang para hindi kayo malito na. Okay? Palitan muna natin yung ito, 5x ng u. We let u is equal to 5x. Okay? So, u prime or dy du is equal to 5 dx. Ngayon, i-rewrite natin to. Okay, magiging y equals tangent raised to 4 ng ano to? U. Okay, magiging ganyan yan. And sukurin natin yung derivative. And then, paano kaya to? Gawin natin para hindi kayo malito. And then, ito gawin natin siyang b. Di ba? Okay na, ganito na lang. Balikan na lang natin yung we let y is equal to tangent raised to 4 u. Kung mapapansin natin, di ba, pwedeng gawin ganito. Yung tangent natin, yung tangent u, pwede natin gawing c, b. Tama ba? Ayan, sige, para hindi kayo malito, no? So, y magiging b raised to 4. Okay? Ngayon, kung kukunin natin yung dy, magiging 4b raised to 3 and then db. So, db. Wherein, ang derivative, ang db natin or yung derivative ng tangent u ay secant square. So, u and then du. Tama ba? Ayan. Sige. So, yan. So, ang dy natin, where dy is equal to 4. 4. Tapos, ang b natin ay, ano ang b natin? Ang b natin ay tangent ng u raised to 3. Okay? And then, ang db natin ay secant square u and then du. Okay? But, kung babalikan natin, ang u natin ay, saan na yung u natin? Tama, ito. Okay, ang u natin ay 5x and then ang du natin ay 5dx. Yan, sige. So, magiging 4 and then tangent ito ng ang u natin ay 5x. Okay, so magiging 3 and then secant square ng u. Secant square ng u natin ay 5x and then ang du natin ay 5 ba yun kanina? Tingnan nyo natin yung du. 5dx, tama ito. 5dx. So magiging 5dx. Ayan. So, magiging ito, tsaka yan pag multiply natin. So, 20x and then
tangent 3 raised to 3 ng 5 of x. Parehas lang yun Okay, parehas lang yung itong ganito tsaka yung ganyan. Okay, and then secant square ng 5x dx. So yung dy over dx natin magiging 20x tangent raised to 3 5x and then secant square 5x. So yan yung ating dy over dx for tangent raised to 4 ng 5x. Okay? Ayan. Okay, so paano naman kapag ganito? So, cosine ng xy is equal to x minus y. So, involved dito ang implicit differentiation. So, find, for example, y prime. Find y prime. Okay? Now, take note, this is a product. And ano ang derivative ng cosine? That is negative sign. Okay, so negative sign multiplied by, balikan natin. Wait lang. So, kung babalikan natin, ang derivative ng cosine, u is equal to negative sign u du. Okay, du. Or kung gagamitin natin yung prime, okay, okay na yan pala, no? Tapos ganun. Yan, okay na pala yan. Du. Okay? Sige. Ayan. So, ang derivative nito is negative sign ng u. Okay? And then du. So, magiging negative sign or take note, sign ng u. Ano ang u natin? X, y. Okay? Ayan. And then ang du or yung derivative ng nasa loob natin, ito yung magiging u natin dito. Oh. Yan. Ito yung magiging u natin. So, derivative yan ng product. Tama ba? Okay, multiply it by v du o v du plus u dv. Ang b natin ay y. V du, ang derivative ng ano natin is 1 or yung derivative ng x. Okay? Plus u. Ang u natin ay x and then ang b prime natin ay y prime, no? Okay? Is equal to derivative niyan y less y prime. Okay? Yan. Nalilito ba kayo? Anyway, let us continue. Anyway, sige, ganito na lang gawin natin para mas maintindihan ninyo. Balik tayo dun sa derivative. Palitan na lang natin ito ng siguro palitan siguro natin ito ng w na lang. W. Okay? So, derivative ng cosine ng w is equal to sine ng w dw. Okay, so we let w is equal to xy. So, ang dw is equal to ano to? Product, diba? So, y and then ano to? Y and then dx, no? Y dx plus b du plus u and then dy. Okay, yan. Sige. So, derivative nito, pasok natin dyan. Derivative ng cosine w magiging negative sine ito ng w. Okay. Sine ng w which is xy. Okay, and then ang dw natin, ito na yon. That is y dx plus x dy is equal to, yung nasa left side natin, we have dx less dy. Okay? So, ngayon, pag-combine natin lahat ng mayroong dy. So, for i-expand natin to, no? Expand natin to. So, we have negative y sine ng xy and then dx. Okay, less x sine ng xy dy equals dx less dy. So, yung si dy, ilipat natin sa kabila. So, negative y sine ng xy dx is equal to
Ilipat na rin pala natin si dx. Ito, lipat na rin natin sa kabila, magiging positive na yan. So, dx, tapos, is equal to, lahat ng mayroong dy, ito magiging positive na to, no? X, sin xy, dy, uy, bakit yung dy? Dy dapat to, no? Baliktad, no? Baliktad. This should be dx, dapat dy pala to, no? Ito pala ay dy. So, iba na to. Okay, balikan natin. So, dy, magiging dx pala to. Tapos, ito, tama naman to. Nilipat natin sa kabila, magiging positive less dy. Okay, so, factor out natin yung dx. So, negative y sin xy, okay, less 1. Tama ba? Ayan. So, magiging, factor out natin yung dx nga, no? dx. So, then, dito sa kabila, factor out natin yung dy. So, x sin ng xy less 1. And then, dy. So, dy over dx is equal to dy over dx. Ito. So, magiging, factor out natin yung negative, magiging negative 1. Unahin na lang natin nung 1 plus y ng sin xy. Okay. Divided by, dito sa kabila, factor out din natin yung negative, so magiging negative 1. Negative 1 to 1, negative 1, and then magiging 1 less x sin ng xy. Okay, so yan, magkakancel yan. Yung negative na dalawa na yan. So, ang magiging final answer natin ay dy over dx equals 1 plus y sin ng xy all over 1 less x sin ng xy. Okay, so yan yung magiging final answer natin. Sir, pwede bang lahat ng nasa right side ay x? At as of this moment, mahirap pang gawin yun, no? Kasi kailangan muna nating mapag-aralan yung inverse trigonometric function. So, for the meantime, okay na to, no? Yan. Okay, problem number 7. Find dy over dx if sin of x plus y equals x plus y. Okay? Now, kung mapapansin natin, di ba pares naman to? Yan. Yan. Okay? So, pwede bang palitan na lang yung x plus y? We let u is equal to x plus y. Okay? So, ang magiging du natin ay magiging dx plus dy. Okay? So, palitan ngayon natin ito ng magiging sin u is equal to u. Okay? Then, kunin natin yung derivative. Ano ba ang derivative ng sin? Cosine, tama ba? So, cosine ng u is equal to, ito ay magiging u prime. Okay? Hindi siya 1a. Or, palitan na lang natin. dy pala yung ginamit natin doon, no? Yan. So, du pala to, no? Kasi may d pala dyan. So, it should be du. Okay? Then, du rin pala to, no? Ayan. Sige. And then, cosine. Magiging cosine ito ng u, x plus y. And then, meron ka pang du pala dyan. We have, ano ba ang du natin? Dx plus dy is equal to dx plus dy. Okay, so, factor out natin or pagsamahin, i-expand natin to. Ayan, multiply natin ito doon. Magiging cosine ng x plus y dx plus cosine ng x plus y dy equals dx plus dy. Pagsamahin lahat ng dx, tsaka pagsamahin lahat ng dy. So, cosine ng x plus y and then minus. Okay? 1. Kasi ito lilipat natin sa kabila, lilipat natin dito. So, magiging negative siya and then factor out natin si dx. Sa kabila naman, magiging 1 minus. Kasi ito lilipat natin sa kabila, so magiging 1 minus
cosine ng x plus y, and then factor out c dy. So dy over dx ay magiging cosine ng x plus y less 1 all over 1 less cosine ng x plus y. Okay, so yan. Okay, next problem. Find dy over dx if x cosine ng y equals sine ng x plus y. So kung mapapansin natin, this is a derivative of a product. Okay, so we let this become u and this become b. So kunin natin yung derivative muna ng nasa left side, tsaka natin sunod yung nasa right side, na. So product p du b. Anong b natin? Cosine ng y. And then du dx. b du plus u. Okay, ang u natin ay x. db. Ang derivative ng db natin ay negative sign ng y dy. Diba? Is equal to, ano ang sign ng xy? Nakuha na natin yung sign ng xy kanina eh. Ito. Ang derivative ng sign ng xy ay, asan na yon? Asan na yon? Yung sign ng xy, x plus y. Simplify na natin kanina to eh. Ito ba yon? Ito. Anyway, balikan na lang ulit natin. And then, ito magiging ang derivative ng sin ay cosine, no? Cosine ng ang derivative ng sin u is equal to cosine u and then du. So, in this case, ang magiging u natin ay yung x plus y. So, cosine ng x plus y, and then ang du natin, yung derivative ng x plus y, which is dx plus dy. Okay? Ayan. So, pagsamahin lahat ng mayroong dx. Ano pala muna natin to? Expand. So, cosine ng x plus y, and then dx plus cosine ng x plus y dy. Pagsamahin lahat ng dy sa may left side, lahat naman ng may dx sa may right side. So, nito, iwan natin to magiging negative x sine ng y dy. Oops, bakit nawala? dy dapat to. Okay. Then ito lipat dun sa kabila, negative cosine ng x plus y and then dy is equal to ito. Kopyahin lang natin. Cosine ng x plus y dx and then minus. Ito lilipat dun sa kabila. Cosine ng y and then dx. Yan. Factor out natin yung dy tsaka negative 1. No? Factor out natin. So magiging x sine ng y, okay, plus cosine ng x plus y, okay, ganyan pala dapat to, and then dy. Sa kabila, factor out natin si dx. So magiging cosine ng x plus y less cosine ng y, and then ito magiging dx. So dy over dx magiging negative, no? Magiging negative cosine x plus y less cosine ng y all over x sine ng y plus cosine ng x plus y. So or pwede pa namang tanggalin yung negative niyan eh. Okay? So ito, paano ba tanggalin yung negative niyan? Ipasok natin yung negative sign dito. Kumbaga multiply natin sa may numerator. So dy over dx magiging positive na to, no? So cosine ng y less. So di ba mas magandang tignan? Wala na yung negative sign doon. Okay? X sin y plus cosine ng x plus y. So yan. Okay. Next,
Find y o dy. Hindi na isingit dito, no? Singit ko na lang. Find dy over dx if, ayan, sin ng x over y is equal to xy. So, balik tayo doon kanina. We let u is equal to x over y. So, ang derivative niyan ay, ang du natin is magiging b du y. And then, v, yung v natin, du is dx less u, and then db, dy over v square. Yan. Y square. Okay? So, and then, ano naman ang derivative ngayon ng ano? I-rewrite na lang pala natin. So, magiging sin ng u siya ngayon is equal to u. Then, kapag kunin natin yung derivative niyan, cosine ng u, du equals du. Okay? Yan. Sige. Cosine, magiging cosine ng x over y, and then du magiging y dx less x dy over y square, and then ito magiging ano to, u pala to, no? U and then du is equal to y dx less x dy over y square. So, magkakancel to, no? Kakancel. Tama ba? Hindi. Kailangan natin kunin yung y, tawag dito, yung dy over dx, no? Okay, so, tanggalin na natin to. Magkakancel naman yan. And then, ang gawin natin is expand. Okay, expand natin to. So, magiging y cosine ng x over y dx less x cosine ng x over y dy is equal to y dx less x dy. Okay, so pagsamahin lahat ng dx, ito lipat doon sa kabila, or ito na lang pala, lahat ng dx ilipat doon sa right, lahat ng dy ilipat sa left. Okay, so ito magiging positive, so magiging x dy, and then less x, no? Cosine ng x over y dy is equal to y dx, and then ito magiging negative kapag lilipat natin sa kabila. So minus y cosine ng x over y dx. Okay? So, factor out si, pwedeng factor out si x, no? Tsaka si dy. Okay? So, magiging 1 less cosine x over y. And then, x dyan, and then dy dito. Is equal to, factor out naman natin ngayon si y dx. Y dx. Okay, so magiging y, and then 1 minus cosine ng x over y, and then dx. Okay? So, yan. So, ang dy over dx natin is, magkakancel na pala to, no? Ayan, parehas pala tong right side, itong part na to, tsaka yan. So, ang dy over dx natin is equal to y over x. Tama ba? So, kung si dx ililipat natin dito sa baba nito, tapos si x ililipat, tama. Okay? So, ganyan lang pala kasimple yung derivative ng sin x over y is equal to y over is equal to x over y. Okay? Yan. So, thank you for listening.